Magsilod ang lahat upang dasalin ang panalangin para sa mga pari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, Pari magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari sa handog ng iyong kamahal-mahalang puso upang walang makasaling sa kanila. Panatilihin mo walang bahid ang kanilang banal na kamay na sa araw-araw ay humahawak sa iyong kamahal-mahalang katawan. Panatilihin mo walang lunis ang kanilang mga labi na araw-araw ay luminis na iyong kamahal-mahalang dugo. Panatilihin malinis at di makamundo ang kanilang puso na may dakilang tatak ng pagkapari. Paligiran mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsanggalang sa mga makamundong bagay. Basbasan mo ang kanilang gawain ng sagalang bunga at naway ang kanilang pinaglilingkuran ay maging ligaya nila at halulito sa lupa at sa langit sila nawa ang kanilang walang hanggang tagumpay. Panginoong Jesus, ako ay nagsusumamo at tapat at masigasig na pari para sa di tapat at nanlalamig ng mga pari. Sa mga pari gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong pari ng tukso, para sa iyong nalulungkot at mapagayaang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga matatandang pari, para sa mga may sakit na pari, para sa mga nag-aagaw buhay ng mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, tinatagubilin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagawa ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga paring pinalaman ko sa pagninisa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at tubo sa banal na komunyon. Ang mga paring nagturo sa akin, ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng loob sa anumang bagay. O Jesus, panatilihin mo malapit sila sa puso mo at padaluhin mo sa kanila ang bigayang umaapaw ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayo. Magandang umaga mga kapatid. Ikinalugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ang unang linggo ng Advento. Magsitayo po tayo.
Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Pinamahal na mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay sinisimulan natin ang isang bagong taon sa kalendaryo liturhikal ng simbahan. At ito ay ang unang linggo ng Advento. Ang ating paghahanda para sa pagsilang ng manunubos, para sa pagsilang ni Jesus. Hilingin po natin sa banal na misa ito ang biyaya na tayo tunay na makapagbukas ng ating mga puso, ng ating mga isipan, ng ating buong pagkatao sa Kanya. At ialay natin ang ating mga puso at ating mga tahanan na maging mga mamunting sabsakan na kung saan doon muli ang Diyos ay isisilang at mananahan sa piling natin. Ipanalangin po natin ang bawat isa, ang ating mga personal na intensyon at ang lahat ng mga intensyon inilalay. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob natin nasabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa tubig kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinagkakabihan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyong po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion nagmumula ang kautusan,
at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at kahit ang kanilang mga sipat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambayanan ni ako, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sabihin ang pintuang lusod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, libing Israel, upang manambahan. Ang hangat, ang poon ay pasalamatan. Pagkat ito ay utos na dapat gampanan, doon din naroon ang mga hukuman at trono ng Haring Ahakon sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa poon niyao'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging iwasay. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo'y Jerusalem. Ang sabi ko ito, ang kapayapaan ay laging sumainyo, dahilan sa templo ng buong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo ay magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag guguli ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang lamang upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtayo po tayo.
Ingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinanay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya papabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong namin sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoon Jesus. Magsimulan ko tayo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Naantok pa. No? Gising. Magkape muna kayo. Ulitin ko ho. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, nakapagkape na. So, tulad ng lagi kong sabi sa inyo, no, every morning we should welcome the new day with smile in our lips, with a cheerful disposition of the heart, and with faith in that God who knows everything. So, at doon lang natin makikita at madarama na talagang tunay at buhay ang Diyos. So tulad doon ang aking ipinahayag sa pasimula ng ating pagdiriwang, ngayon pong araw na ito ay sinisimula natin ang isang bagong taon sa kalendaryo liturgikal ng simbahan. Kaya permit me to greet you, Happy New Year to everyone. Because ang unang linggo po ng Advento ay siyang simula ng bagong taon sa kalendaryo liturgikal ng simbahan.
Ang bagong taon na January 1st, yun po ay kalendaryo civil. Pero sa simbahan, yun ang dahilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. No? So, kaya ito ho ang paanyaya sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng simbahan as we start the new calendar in the liturgical calendar of the new year, in the liturgical calendar of the Church. Sabi dito, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang Panginoon. And St. Matthew repeated the same as a conclusion of the Gospel when he said, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. So, ang panahon mo ng Advento, ang aking paboritong panahon sa kalendaryo liturgical ng simbahan. Hindi ho dahil sa darating ang Pasko at maraming magre-regalo. No? But because of this truth, that it is always a loving invitation of God for each one of us, or to each one of us, to prepare ourselves. Dahil alam mo mga anak, ang isa hong nakatatakot, ang isa hong nakalihindig na maaaring mangyari sa tao ay makalimutan niya ang katotohanan ito na may wakas ang lahat ng bagay. Yun po ang nakatatakot. This is the most terrifying thing that could happen to man. To forget that there is an end to everything. Kaya, gano'n na lamang ho ang paanyaya ng ating Panginoon na tayo ay maghanda. No? Tandaan ninyo, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. So, one thing is so sure, that something wonderful and beautiful will gonna happen. Someone who is great and wonderful will come. Yun po ang tiyak. Yun po ang sigurado. Pero ang ganda sa inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin na paghahanda. Dahil sa merong darating, hindi niya tayo binibigyan ng deadline. No? Dahil alam ng Diyos na pag ang tao ay binigyan niya ng deadline, ang hihintayin ay deadline, hindi yung darating. No? So, di ba, naranasan ninyo yun? Pag halimbawa, malapit ng election, registration ng mga voters, no, bibigyan ng deadline na habang hinihintay yung deadline, walang kumikilos. At pagdating ng deadline, doon magpupumaw. At pag nailitan at nahabaan sa pila, ang sisisihin ang pamahalaan. At lalabas sa karsada at ang sigaw, ibagsak ang di makatawang mga istruktura. Parang mga tangemot siya. Eh, sino bang may diferensya? Sino bang may diferensya? Hindi ang ahensya, hindi ang pamahalaan, ikaw anak. Kaya, no, alam ng Panginoon ang psikolohiya ng tao. Kaya, He did not, no, give any deadline. No,
Basta ang kanya lang sinabi, merong darating at paghandaan ninyo ang kanyang pagdating. Because if I will give you a deadline, you will wait for the deadline and not for that someone who is to come. At pag nagkaganon mo, we will miss the whole point. So, kaya, ano naman mo ngayon ang inaasahan ng Panginoon na paghahanda mula sa bawat isa sa atin? Bibigyan ko kayo ng dalawang salita, no? Hindi ko alam kung anong part of speech yun. Adjective ba yun or noun, no? Dalawang adjective. O noun pala, noun. No? Magkatunog ko siya kung hindi ko ako sure kung noun na o siya. No, noun yun. No? Dalawang magkatunog na noun, no? At ito ho ang inaasahan ng Panginoon mula sa bawat isa sa atin. First is effectivity, no? And second is efficiency. Or babalik na rin ko. The first is efficiency. The second is effectivity. Sorry kung hindi ko masyadong alam sa Pilipino o sa Tagalog, no? Pero alam naman mo nila, no? Ulitin ko ho, these two noun, no? Una is efficiency. Ang pangalawa ko ay effectivity. You know, sa kasalukuyan ho, ito ho ang concern at aking pinag-uukulan ng maraming panahon ng tao to be efficient. No? Kasi ang tao is always goal-oriented. Ang tao is always result-oriented. Kaya gagawin ang lahat ng paraan para maging effective. No? Or efficient rather. Para maging efficient. Kaya ako sa paaralan, no? Kasi I'm a teacher, no, sa paaralan o kahit po sa opisina, may tinatawag tayo na efficiency rating. Ang pagtaas ng iyong sweldo at pagtaas ng iyong ranggo ay depende sa iyong efficiency rating. Kaya, no, wala nang katapusan ng pag-aaral. Wala nang katapusan ng pag-aaral. Graduate na ng college, mag-MA pa. No? Tapos na ng MA, hindi pa titigil, mag-PhD pa. Para si Father George, isang araw, no? Kasi katatapos lang ng kanyang comprehensive exam. No? At nang lumabas ako doon sa aming dining hall, nandun na si Father George, nakangiti sa akin. Sabi niya, Father Larry, thank you very much for your prayer. Sabi niya, bakit? No? I received already my grade, no, sa aking comprehensive exam. At ngayon ako'y qualified na para to write my dissertation, PhD, no? So, at sabi ko, ikaw ba ang summa cum laude ng UST? Sabi niya, hindi nga eh. Kasi kulang pa ako ng isang 0.1. No? Kasi ang grade ko ay 1.04. Para maging summa cum laude ka, you have to have a grade of 103. No? Sabi ko, congratulations. No? Then I said to him, no? Tapos sabi niya, I will do my very best, you know, to achieve that goal, 1.0. Then I said to him, Father, when I graduated and finished my MA, I was so happy when I received my card
na nakalagay doon, pass. So, simula na ba may galing sa elementary, high school, college, lahat ng natatanggap ko na card ko, ang remark ay pass. At kahit minsan, hindi ako nangarap, no, na maging first honor, or second honor, or cum laude, or ano. Tapos sabi niya sa akin, bakit? No, sabi ni Father John. Sabi ko, isa lang ang reason ko. Kasi my family name is Abaco. A-B-A-C-O. Kaya lagi akong number 1 sa listahan. Kaya mas na ako na ba akong tawagin kaysa summa cum laude. Ano, di tayo palit kita. Dahil, di ba? Bago tawagin ang summa cum laude, ang tatawagin mo na mga graduates, no? So ako lagi yung una. Wala akong pumapangalawa. Wala akong nauna pa sa akin. Hindi ko kailanman ako pumangalawa. Lagi number 1. Aba ako kasi A-B-A-C-O. So, yun po, no? But many a times, no, hindi ko sinasabi na hawag po kayong mangarap. Hawag po ninyong pagtuunan ng inyong mga karera, inyong mga profession. But there are times, no? There are times that we are so engrossed with this that we forget what is really necessary and important. As Jesus said to Mary, to Martha, Martha, you're so busy with so many things, but only one thing is necessary, and Mary has chosen the better part. No? Pero many times, nandito mo tayo sa salitang ito, efficient. No? Ang lagi mo natin concern is to be efficient because we are aspiring for that efficiency rating, for our promotion, for our increase of salary, for our recognition, and so on and so forth. Ang mas importante ho ay ito, the second noun, effective or effectivity. No? So, ano ang pagkakaiba? Effectivity is this. It is our capacity to touch the core of every person. Effectivity is our capacity, to make a difference. Effectivity is our capacity to see in us the face of God and experience in us the presence of God. And we can only do this not because of what we have achieved, but because of our rootedness in God, in prayer. A man can only be effective if God have found a place in his heart and in his soul. Kaya, what others see in you, what others see in me, what others see in us is no other than but the face of God. At ito mo, ang laging sinasabi ni St. John Paul II nung siya ho'y nabubuhay pa, no? Na pag sumikapan natin na tayo mo ay patuloy na ma-configure with Jesus so that what people can see in us is no other than but the face of God. And every time that we talk to them, every time and whoever we meet in our life, they will say after the encounter, I have seen God. I have heard His voice. I have experienced
His presence. Pero pag tayo ay wala ng panahon para sa katahimikan at pananalangin, ayon, tulad po ni Martha, no, sa Ebanghelyo, sa isang ipahangin ng Ebanghelyo, ayun, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. At nung makita ang kapatid na hindi kumikilos, lapit ka agad sa Panginoon at nag-complain. Panginoon, hindi ko ba alintana? Ako, nanlilimahin na sa katatrabaho, nagluto ng pansit, nagluto ng spaghetti, nagluto ng ganito, nagtimpla ng juice. No, tapos yung kapatid ko naman, nandyan lang sa paanan mo at parehan sip-sip sa'yo. Ano ang sagot ng Panginoon? Martha, Martha, you're so busy with so many things. Thank you so much for your hospitality. But there should be a limit to it and integrate. Know what is more important, and that is to be quiet and silent in my presence. It is only then, mga anak, that we can offer our hearts, our souls, our homes, our community as little prayers for Jesus to be on the earth and to be with us. May God bless us all. Amen. Magkitayo po tayo. Pagsisimula natin ng bagong taong liturgiko, idulog natin ang lahat nating kahilingan at pangangailangan sa ating masulyong Panginoon, sapagkat siya lamang ang nakaalam ng totoo nating kailangan at makabubuti sa atin. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa simbahan,
pamayanan ng lahat ng sumasampalataya. Nawa matuklasan niyang muli ang kayamanan ng sakramento ng Eucharistia at makatagpo rito ng ibayang pagkakaisa at lakas. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, lahat ng obispo, mga pari, at mga kasapi ng mga papayan ng relihiyoso, nawa sila'y maging inspirasyon sa lahat ng pagiging handa sa pagtanggap kay Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng magulang at tagapagturo, nawa maturuan nila ang kanilang mga anak at mga mag-aaral na makilala at tanggapin si Jesus sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa mga nag-aaraw buhay, nawa makaharap nila ang dakilang hukom ng buong pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at buong pananalig sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa ating simbahan sa Pilipinas, habang ipinagdiriwang natin ang taon ng parokya, nawa ang ating parokya ay maging isang communion of communities, kung saan bawat kasapi ay aktibo sa buhay ng ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat at mga kasama sa pamayanan, nawa sa abyentong ito, malinaw nating mapagpusay ang ating mga buhay espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling tayo. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakaloob mo sa amin itong bagong taong liturgiko. Pakinabangan nawa namin ang bawat pagkakataong mapalapit sa iyo at maging laging handa sa pagtanggap sa iyo sa aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nag-aari magpakailanman. Amen. Kusyong po tayo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ng ating buhay ay maging kalulugod sa Diyos amang makapangyarihan. Na magkinawa ng Panginoon itong paghaling sa iyong mga kamay
sa apoy ng lahat karangalan, sa ating kapakilamangan at suot sa malalagyan banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Iyasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ipinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya'y puspusang nagniningning at ang pangako nilang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniapon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Tayo po tayo. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umikain, sa liig ay inihain, pinagkakain tinumit, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo.
Magbatigan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, ikaw dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at aming dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran ang ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may palaganan pang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos sa pamumuhay. Kung may libabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ng kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at ang balik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kami pumalinga sa halip na kalinganin, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punayin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, ina ng kapayapaan, magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.